Magandang hapon mga kadagat. Ang tagal natin na hindi nakapunta ng dagat. Pero ngayon ay pupunta tayo ulit para mangisda. Parang naalala ko 2025 pa yung last natin na pagpunta sa dagat para mangisda. So ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataon. So naisip ko na pumunta naman tayo sa dagat at mangisda. Siya nga pala, yun pa rin ang mga gamit ko. Gamit pa rin natin yung diving watch natin na ginagamit natin dati. 2023 ko pa ito ginagamit. So, mag-apat na taon na ito sa akin. So, magandang klase din yung diving watch na ito. At dala pa rin natin yung antipara o salamin natin pandagat, yung gawa sa kahoy. So, medyo matagal na rin ito. Kaya lang meron tayong bago na salamin pandagat o antipara. Yun ay titistingin natin mamaya doon sa tapat ng Boulevard sa may Gayon Bacon. Bacon District, Sorsogon City. Ito po yung bagong salamin na titistingin natin. Sana maganda yung resulta. So, nabili ko lang ito sa online. So, testingin natin ito mamaya. So, bali dalawang salamin ang dala ko. At syempre gumagamit din tayo ng gloves for protection. And then, yung dati pa rin nating dinadala or ginagamit na flashlight. Ito yung primary flashlight natin. Diving flashlight. So, pinakita ko na ito dati sa mga video ko, mga previous videos. So, ito yung mag 4 years na rin ito sa akin. Napakaganda. At siyempre, meron tayong backup na diving flashlight para kung medyo maglobat na yung isa, meron pa rin tayong pang ilaw, pang uwi. So, bali dalawa ang dadalhin nating diving flashlight. So, hindi ko na po pangalanan kasi pinangalanan ko na ito dati sa mga nakaraan kong video. Okay po, original ang batteries nito. So, ang bawat flashlight ay may laman na isang malaking baterya. Yung size niya ay 26-650. So, meron din silang isang baterya na original. Actually, itong matagal ng mga 4 hours, 4 na oras yung bawat flashlight. Yung bawat battery na nakakarga dito sa flashlight natin. So, bali dalawa. So, pwedeng umabot ng 8 hours ito. Kaya lang plano ko mamaya, makapag-start ako ng 7 PM. Hindi naman ako magpapaumaga sa dagat. Kasi medyo maliit pa yung low tide. Siguro kung mga 7 to 10 PM. So, pupunta ako mamaya 7 PM. Tapos 10 PM, uwi na ako dito sa bahay. Okay? So, yun. Dalawang ating diving flashlight. Palaging may reserba o reserve. Para kung maglobat ang isa, o magka-aberya, may problema, meron pa tayong isa. So, yun. Gagamitin natin ito mamaya. Meron din tayong kutsilyong dala. Yan, sa dagat. For safety. Meron tayong self-defense laban sa isda, kung ano pa pangailangan, ipuputulin. So, meron tayong kutsilyo. So, dati naman ako nagdadala ng kutsilyo, kaya lang ito nakakabit ito sa tagiliran ko. Yan. Simpleng kutsilyo lang. Hindi ito yung mamahali na na diving knife. Kasi napakamahal ng mga diving knife. Nasa mga 2,000 pa 3,000 yung mga original. Ito mura lang ito. Subukan ko lang magdala nito at kabit sa may
dito sa may tagiliran ko para kung may pangailangan, may puputulin, meron tayong kutsilyo. Siyempre, dala pa rin natin yung pana natin, yung dati natin ginagamit na pana. Yung gawa lang ito dito sa bakon. Yan. Yan po ang ating pana. Stainless yung pansabit at asero yung ano tawag dito? Yung metal pantusok sa isda, asero. Tsaka may goma, may tali. Yan. Yan po ang ating pana na gagamitin pangingisda mamaya. Yan. Mga nasa 1 meter ang haba ang pana. Yan. Gawang lokal ang ating pana. Yan. Okay po. So, itong gagamitin natin. Isa lang pana ang dadalhin ko. Kasi wala akong dadaling ibang pana. Hindi pa naka-ready yung isa. Dapat sana dalawa. At syempre, yung hilahin natin, kasi wala naman akong bangka. Lalangoy lang ako. Ito yung hilahin natin mamaya. Ito yung lalagyan ng isda. Tsaka may tali. Tsaka may palutang. Tsaka mayroong kutsilyo pa dito. So, bali dalawa ng kutsilyo kung dala. So, kung may paggagamitan, so meron tayong magagamit mamaya. Kutsilyo. So, may malaking isda o may pangailangan. So, meron tayong magagamit. So, salim na bangka ang hilahin ko. Ito nang hilahin ko mamaya. Kasi mag-isa lang ako. Hindi ako gagamit ng bangka. So, ito yung palaging ginagamit ko. Simula pa sa simula. Nag-umpisa ako maglaot sa gabi. Ito yung ginawa kong improvised na palutang. Itong dulo nito nakatali sa sa bewang, tapos hila-hila ko ito. Tapos may naka-ready pa dito ang kutsilyo. Tsaka ito yung lalagyan ng isda. Tsaka merong diyan. May hasaan diyan ng pana. Yan yung maliit na parang bato diyan. Whetstone, hasaan. Para yung pana natin ay palaging matalas. Para pag tumama sa isda, tagos sa isda. Yan po yan ang hihilahin natin mamaya. Matagal na ito. Okay po. Tsaka meron pa akong gagamiting bago. Testingin. Ang dami kong testingin gamit ngayon. Yan. Kaya ko muna dito yung palutang ko. Ito. Panadyak. Tawag dito sa Bicol. So, ilalagay ko lang ito sa isa kong paa para medyo may persa yung paglangoy. Yung ibang mga diver gumagamit ng pins. Ilalagay din sa paa. Dalawa yun. Pantay. Ako, nasanay ako na ito lang yung gamit ko. Improvised. Gawa sa malaking drum na plastic. Yan. Testing ko ito mamaya. Ilagay ko sa paa ko para medyo may persa naman yung paglangoy. So, ang dami kong titestingin ngayon. Okay? So, gamit pa rin natin yung pang-cover natin sa ulo. Pag nag-ngingisda tayo, pag nagda-dive tayo. Yan po. Mamaya, isusuot ko ito mamaya. Papakita ko yung pagsuot ko nito. Proteksyon sa lamig, proteksyon sa mga medyo makatikating mga bagay dyan sa dagat. So, napakalaking tulong. At saka, meron pa. Bagong-bago lang, hindi ko pa na-testing. Yung wetsuit na nabili ko sa online. Yan. Testing ko ito mamaya. Yan, may zipper sa likod. Ito yung isusuot natin para
mas mayroon tayong protection habang tayo ay nangingisda. Ayan po, yung wetsuit natin. Bili ko lang sa online. Ayan po. Okay, ayan. From breast to foot. Ayan, so isang tindig ito. Susot lang ito ng buo. Wetsuit. 3 millimeters din yung kapal. Kaya medyo makapal din siya. Okay? Yan. Yan ang karagdagan natin ng mga gamit. Pandagat. Medyo mahal din ito eh. Kaya lang, siyempre, kahit mahal, dahil kailangan, bumili tayo. Okay? Yan. Ito yung likod. Wetsuit. Protection sa lamig, sa mga kung anong mga makakating bagay diyan sa sa dagat. Yan ang likod, ito yung harap. Ito yung papuntang paa. Medyo malaki dito. Large ang size nito. Medyo maski pa nga minsan kasi medyo lumaki ng konti yung tiyan natin. Pagsuot ko nito parang medyo masikip pa, pero habang tumatagal medyo luluwag din ito. Ito yung wetsuit natin, ano? Ito yung pinaka-titestingin natin mamaya kung ano ba yung pakiramdam na naka-wetsuit. First time kong gumamit nito. Alright? So bali ito, testingin natin. Tapos itong salamin na bago. First time gamitin ito mamaya. Sana maganda yung resulta. Tapos yung panadyak natin. Improvised pins. Panglangoy. Yan. Tsaka yung kutsilyo natin. Ngayon lang gagamitin. Alright, so thank you very much po sa lahat. Yan po ang ating mga gagamitin mamaya. Maraming salamat po sa lahat. Saan man po kayo sa Pilipinas o saan mo pa kayo sa mundo, ay palagi po tayo mag-iingat. Palaging mananalangin, mag-pray tayo, at palagi mag-iingat para palaging safe lahat. Ano man ang ating mga ginagawa o mga gagawin, ano man ang ating mga pinagkakaabalahan. So palagi dapat tayong nananalangin. Palaging dapat inisip natin yung may lumikha sa atin, no? So lahat ng meron tayo ay galing yan sa Kanya, sa taas. So sana makarami tayo ng isda mamaya, makahuli tayo, bigyan tayo ng isda. So palaging yan ang sinasabi ko. Yung pagpunta ko sa dagat ay number 1, para makahuli ng isda, makalibre na sa pang-ulam. At the same time, yung pagligo sa dagat ay talagang maganda sa katawan. So maganda rin na minsan tayo ay naliligo sa dagat. Malakas sa katawan at nakapagpapalakas ng resistensya. So masaya lang palagi, ano man ang sitwasyon sa buhay. Enjoy lang, ano, nakasama ang ating Panginoon para palagi tayong safe. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakakapanood ng video na ito. Kadagat Vlog. Ito po si Kadagat RC. At wala dito ngayon si Kadagat Jenny, nasa Sorsogon. Pero mamaya pwedeng makisabay ako sa kanya mamaya. Pag-uwi na 10 PM, pupunta dito sa bahay. Nakamotor lang siya. So yun po, ingat po tayo lagi. Saan man tayo sa Pilipinas o sa mundo. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, pray tayo palagi.
And then, God bless everyone. Isusuot ko lang itong mga ano ko, yung mga gagamitin ko, tapos mag-video ulit ako mamaya. Thank you very much po. Kadagat RC. Kadagat Vlog. God bless. Ayan, mga kadagat. Yan po ang itsura natin. Sinuot na natin yung wetsuit, yung damit pandagat. Ito po yung itsura natin. Yan po. May sipil sa likod. Yan. So, sinuot ko na yung bago nating wetsuit. Testingin natin ito sa dagat kung maganda rin gamitin. Tsaka magsusot pa tayo nitong ano, sa ulo. Okay, medyo masikip pa ng konti kasi medyo bagong-bago pa. Baka pag medyo matagal na, medyo hindi na masyado mahirap isuot. Large ang size nito, pero medyo masikip pa rin sa akin. Dahil medyo malaki dyan. Yan po. Ito yung banda harapan. Yan, nakasuot po tayo. Tapos ito yung likod po. Ang wetsuit natin. So, abot po yan hanggang paa. Yan. Parang diretso na pantalon. So, ito yung kapares niya. Ito, separate itong nabili ko. Matagal na ito. Ito, bago pa lang. Sige po, isuot ko muna ito ha. Papakita ko mamaya. Hello, uli mga kadagat. Yan, nakasuot na po tayo. Yung wetsuit plus yung panlagay sa ulo. Ganyan na po yung itsura natin. Punta ng dagat. Yan. So, yan po. So, ganito na po yung attire natin. Punta ng dagat. Tsaka, testingan natin yung bago nating antipara. So, sana bigyan tayo ng isda. Pray tayo na mabigyan tayo ng isda. Doon ako sa tapat ng Gayon Bakon. Sa may tapat ng pier. So, doon lang ako ikot-ikot. Tapos, pag 10 PM, mamaya, uwi na ako. So, ang oras natin ngayon ay 6:14 PM. Mga 7, papunta na ako dun. 7 or before 7. Inaantay ko lang yung motor, magpapatid ako dun sa may Gayon Bakon. So, maraming salamat po mga kadagat. God bless po palagi. At palagi po tayong mag-iingat. Palagi po tayong mananalangin. At sana palaging masaya lang tayo sa mga ginagawa natin. So, napaka-importante na palaging masaya at kontentado sa kung ano yung meron tayo. Although, meron tayong paghahangad o naghahangad pa rin tayo ng mas marami o mas mataas na uri ng pamuhay. Pero ang importante ay masaya tayo sa kung asan tayo ngayon o kung ano ang meron tayo ngayon. Habang tayo ay nangangarap ng mas mataas pa. So, ito po si Kadagat RC. Paki-share na lang po ng video na ito. Kadagat Vlog sa YouTube channel po ito. Sa Kadagat Vlog. Paki-subscribe na rin po. At pwede rin po kayo mag-comment. And then, paki-on na lang po ng notification bell para kung sakali ay meron tayong bagong video ay makikita po ninyo. So, maraming salamat po at bukas isasabay ko na lang sa video na ito yung kung ano yung mahuli natin doon sa may Gayon Bakon sa malapit sa pier. Next time siguro pag meron na tayong camera pandagat,
kikita natin yung ilalim ng dagat tapos pagpana ng isda. Sa ngayon, ganito lang muna. Video tayo, tapos sa unahan, i-videoin ko rin, papakita ko na lang kung ano yung nahuli ko doon. Okay po, maraming salamat po. Subscribe na lang po kung hindi pa kayo nag-subscribe. Ay napalaking tulong na po yan sa akin. Nagkataon na ngayon ay bakasyon, kaya ito, meron tayong time para makapunta sa dagat at makapangisda. Pag wala sa eskwelahan, minsan dito sa bahay, ayos-ayos ng bahay, linis-linis, mga gawaing bahay. At pag walang pasok, katulad ngayon, bakasyon, makapunta ako sa dagat. Yan naman yung mahuli, papakita ko dito, tapos lalagay ko dyan sa aming refrigerator. Yan ay pang-ulam. Bonus na lang kung medyo marami talaga, pwede rin tayo makabenta ng isda. Okay po, maraming salamat po sa lahat. Ingat po kayo lagi, and God bless po. Bye-bye. Yan lang po ang nahuli natin. Malakas ang agos ng dagat. At saka medyo malabo. Okay lang, at least na-testing natin yung mga gamit natin. Yan lang po nakuha natin. Ganyan talagang buhay. Minsan konti lang. Mabuti hindi na sabi sa Bicol, hindi na labsip. Hindi na zero. Okay, mga kadagat vlog, kadagat Arsito. Bye-bye. God bless.